Now to give us more updates, we have OCD Administrator and NDRRMC Executive Director Ariel Nepomuceno joining us on the line. Good morning po. Good morning po at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Hingi lang po kami ng update, Director Ariel, doon sa ilang mga pamilya po, mga kababayan natin ngayon ang kasalukuyang nasa mga evacuation center. Ganito po, yung bagyo kasing Pipito, ito yung pang-pito ng bagyo simula. Right. Kaya't nadagdagan pa yung mga dati nang nasa evacuation centers. Ang tumugon sa panawagan natin na mag-preemptive evacuation dahil sa bago dumating ang Pipito, 220,903 families po yung tumama. 794,700 persons or individual. Nadagdag po yan sa mga nasa loob na. Kaya ang total nating mga pamilya na naturon na 114,202 families yung nandun na po at 478,317 individuals. Sa iba't ibang lugar naman po yan from Regions 1, 2, Cordillera, Central Luzon, Region 5 at for the meanwhile, nung bago dumating nag-preemptive evacuation din po ang mga kababayan natin sa Region 8 sa Samar area. Subalit may nabalita pa rin sa amin na hindi po lahat sumama, kaya sana'y sa susunod talaga sumunod na po sila pagpunta sa evacuation centers. Do we have a tally, Director, about yung missing or any casualties due to yung itong sunod-sunod na bagyo? Tama po. Maganda naman balita. As of now, wala po naiulat na namatay or nasawit dahil sa bagyong Pipito. Subalit merong naiulat sa amin na 3 nawawala dyan sa Nueva Ecija. Na nakikita sila dun sa gilid ng ilog at nung tubig, lumakas yung agos, natanga yung bahay nila, kasama sila doon. So, hopefully makikita sila, kaya lang nga, obviously hindi sila nakasama sumama dun sa evacuation center sa Nueva Ecija po. But of course, no, we would also like to know yung pong mga clearing operations natin ngayon. Ilang lugar pa po ba yung mga impassable? Kasi we've seen also no, itong ginawa ng typhoon or bagyong Pepito na we've seen several uprooted trees tapos mga nagbagsakan ng mga poste ng ilaw. Ang mga tulay hindi pa pwedeng daanan, mga 40 pa ho yan, 4 na po. May sa Region 2 po karamihan dyan. Kasi Region 2, Cagayan area talaga matindi nung bagyong Christine pa. At after yun pa, may Marcy talaga tinatamaan lagi ang Cagayan. Sila na naman, kahit pa paano, tinamaan na naman ang Cagayan. Dahil paglabas ng bagyong Pipito, dyan niya sa bandang Cagayan, Ilocos Sur, konti sa and then ang mga hindi pa rin madaan natin sa Regions 1, 2 at Cordilleras, 63 code sections pa ho yung hindi natin nadadaanan. At sa mga seaports naman, bawal pa rin ho ang maglayag ngayon. 46 seaports pa po ang hindi po pwedeng. Meron din rin po ba tayong mga naitalapang mga dahil nga po dito sa mga areas na hindi pa madaanan, yung mga isolated areas na mga kababayan po nating stranded na hindi po natin mapuntahan o mabigyan ng mga relief goods? Sa ngayon naman po, accessible, kaya na po natin puntahan lahat. Hindi po kagaya nung nangyari sa Bicol, yung mismong highway papuntang Naga City, hindi po namin nalusutan yan dahil ang taas ng tubig. At maraming sasakyan na naipit sa gitna, yung talagang din na umaandar. Natutupok tayo dyan, kaya ngayon, bago pa magdumating yung bagyo, nag-worst case scenario planning kami, tinitingnan namin sa inyo mga possible alternate routes, but at yung staging areas by for sea vessels or air assets, identified na po yan. Kaya katatanduan ito, ang pinaka-matipong bukas naman po ang airports at airport nila, airport kaya diretso lang po tayo dyan. Hintay pa po namin ang ulat ngayon sa Cordillera. Okay. Landslide prone areas po yan eh. So maya-maya po
Okay, Yusek, given what happened was unprecedented, we had four storms na sunod-sunod na in a span of a few weeks lamang, no? Moving forward po, Yusek, ano po ang mga plano natin with regards to response and possible mitigation also? Kasi sabi nga ni PBBM, useless din minsan ang recovery after the first storm kung may parating na second. Ang naapektuhan po natin, not only yung mga na-evacuate, pati po yung mga workers natin on the field, may fatigue, nagkakasakit, may threat to life. So ano po ang plans natin? Tama po yan. Ang una-una po talaga kailangan tulong ng mga kababayan natin. For the short term, talagang kailangan po natin tutunan yung pag-e-evacuate talaga. Yan ang una nating panangga para pumamatay o masawi ating mga kababayan. Of course, in the future, pero matagal pa ho gawin. Subalit kailangan gawin yung talaga na permanenteng relocation ng mga nasa landslide, kahit po sa vulkan, yung mga nasa permanent danger zone, yung nasa submerged area, nasa river banks. Kaya lang, matagal pa ho yan at alam po natin na nasa balikan po yan ng local government units. Matagal pa. I'd like to add to that question, Yusek. Is it in the works po in discussion about possibly having dedicated evacuation centers in areas that are determined to be in the critical areas? Tama po. May programa po yan nasa DPWH. Subalit for the short term, hindi maiwasan po talaga na ginagamit yung mga paaralan. Kaya dugtong-dugtong yung pagsubok, pag ginamit na may paaralan, estudyante for school. Yes. So, kailangan po sa short term, yun po yung available na structure. Pero for the long term, talagang kailangan ng mga mas design na pang-evacuation centers na meron tamang CR, meron pag-aral yung mga bata, yung mga pwede sila mag-alaga ng bata o yung breastfeeding po ba. At yun yung direction natin. But of course, hindi po tayo napakayamang bansa, pero ito po ang tamang direction na inutugan sa DPWH po. Alright, before we let you go, I would also like to ask po kasi yung Nueva Ecija, yan po ang rice granary natin. Itanong ko lang din po yung kamusta po yung mga pananim doon, and if kung meron na rin po tayo initial estimate ng damage po ng mga bagyong dumaan sa atin sa infrastructure and of course sa agriculture. O nga po, tama po. Ganit po, ulitin ko, may mga nauna na pong bagyo. Right. Noon pong sa mga naunang bagyo, pinagsama-sama na yung damages. Sa agriculture pa lang, mahigit 7 billion na po yung losses natin. Sa infrastructure naman, mahigit 10.4, 10 billion plus po yun. Subalit, nadagdagan pa po yan itong Pepito. Initially, as of now, nadagdagan ng additional 248 million na po yung dating 7 billion sa agriculture at nadagdagan ng bagong 470 million yung mga nasirang infrastruktura on top of the more than 10 billion nung kaya alam mo, mas malaki po yung gagastusin dyan kung itatayo po yan dahil kapag tinayo po natin ang infrastruktura na pareho disenyo, baka magkala po ulit yun. Kaya po yung Build Back Better will require a stronger design and better implementation po. Kaya malamang mas mataas pa po dyan yung damages talaga. Alright, patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo. For the meantime, thank you for all that you do. That was Yusek Ariel Nepomuceno. Thank you po. Salamat din po. Thank you rin po. Grabe. Oo, kasi ang laki nun. Yung paulit-ulit, di ba? For context, maraming bagyo dumaan in a span of 1 month, di ba? This is the 7th, di ba? Yeah. Oo. So maybe this will change, sabi nga ni Yusek, kumbaga yung tono ng pananalita niya is, this may change the way we look at storms altogether. Sure. Kasi hindi na sufficient ang current protocols or processes that we have. And even the number of, yung manpower, kasi alam mo, it's a real thing, yung mga, not only sa atin mga evacuees or mga naapektuhan, but also our own rescuers have experienced fatigue, and we cannot have them experience fatigue because they are very critical in ensuring that everyone is safe. Na kung napapagod sila, 4 straight
and mostly in the same areas, di ba, sino po ang tutulong sa atin? Exactly. So that's why kailangan silipin natin, ano ba ang magiging normal? Hindi na new normal, ano magiging normal? On how are we In responding? terms of disaster response, di ba? Totoo. Can you imagine, infrastructure initial 2.4 billion plus 470 million dahil sa Pepito. Tapos 7 billion, tapos additional 248 million sa agriculture dahil sa taas nun. Kawawa yung mga farmers din natin, wag natin sila kakalimutan, di ba? That's why yung mga nakakanood po ngayon ng TV sa atin or mga gising sa atin, pasalamat tayo sa Diyos at we're able to be awake and alive this Monday morning. Actually, may ibang ako nakita na parang sinasabi, oh, hindi naman masyado malakas pala yung Pepito, hinahype lang masyado ng... No, malakas siya. No. I mean, malakas siya. Number one, there are certain factors, di ba? Number one, baka hindi ka lang informed, di ba? Na dun sa mga ibang nakita natin ng mga reports, like in Catanduanes, in Albay, di ba, in Aurora, grabe yung hagupit ng Pepito. Number two, mas maigi nga yung di ba, hindi na lang talaga nangyari yun, at least okay lang prepared tayo, di ba? If you fail to plan, you plan to fail. Saka like based sa system and models ng Pag-asa. For example, NCR, Metro Manila, for example, wala daw naramdaman. But based on models ng Pag-asa, it is signal number 2 in this area. And ang distance po ng tama ng bagyon paglihis is very small. So in other words, kung naisipan ni Pepito, biglang bumalik sa atin at the snap of a finger or a thumb. At least prepared tayo. No, it could do it anytime. Yes. So you maintain that warning. In other words, pwedeng mangyari to. And let's all be safe. So huwag na tayo magturuan. And because of that, thank you sa House of Bao. Puto Bao. For Thank you. Zuman. And I'd like to leave everyone with a quote to start our morning. Life has no limitations except the ones you make. A quote from Les Brown. Ano daw tawag sa Suman na bata? Ano? Di sukid. Sabi ng viewer natin.